Sinabi kanina ng nag-call to worship, Psalms 150, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Di po ba? Kasi sabi ng Panginoon, kapag daw hindi nagpuri ang tao, ang mga bato, nakakahiya yun, no? Ang mga bato magpupuri. Bato yun eh. Hindi naman siya human, di ba? Isang malaking sampal sa ating mga mananampalataya. Kaya isigaw natin, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! Daming tamad magsalita, no? Kaya doon mo makikita na kapag hindi nag-o-open ang mouth, ibig sabihin may kulang. Amen? May kulang, mayroong empty, may hukag. So, hanapin natin yun. Bakit nawawala yun? Bakit nawawala yung anong tawag doon? Yung, nabalakan natin, yung joy na magpuri. Bakit? Bakit nga po ba? Kasi, gaya ng ating teksto ngayong umaga, ay matatagpuan po natin sa aklat ni Mateo. Amen. So, let us all stand po para po sa ating pagbasa ng kanyang salita. Basahin ko po sa Tagalog. Kinukuha lang po yung pinakabuod dyan. Ito po, sabay po tayo. Pero basahin po natin sa Tagalog para po mas mag-English lang po tayo pag lahat po tayo ay may mga ano na. Kailangan mo mag-aral mag-English talaga eh. Kasi meron tayong English spoken dito si Daddy. Pero ang Holy Spirit ang magpapaliwanag sa kanya. Okay? So, makibasa po tayo kung wala kayong armas na dala. Kailangan lagi tayong may armas mga kapatid. Kasi kahit sa ang laban, nandito lagi. Okay? So, bisan po natin. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya tinatapo na lamang at iyayapakan ng mga tao. Kayo yung ilaw ng sanlibutan, hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanggawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at liwalatiin ang inyong amang nasa langit. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sige po, makakaupo na po ang lahat. At ako po ay mananalangin o Ama naming Diyos na buhay, na may likha ng sangkalupaan, ng sangkalangitan. Hallelujah. O Diyos, sa umaga pong ito, binigyan niyo po kami ng kapangyarihan na tanda na pagkakilala namin sa inyo o aming Ama. Ginagamit po namin, Panginoon, ang 2 Korinto 10:4-5 na ang sandata namin ay may kapangyarihan ng Diyos at makapagpaguho ng mga kuta at hindi sandatang mga sanlibutan. Sinisira po namin ang mga maling pangangatwiran sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo at sinusugpo po namin ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumahima kay Kristo. Amen po, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan. Dalangin ko po na sa bawat isang narito, Panginoon, huwag nilang tingnan kung sino po sa inyong harapan. Kundi ang ina nila ay ang Kristo na tinanggap ko na ipinako sa krus. Inaamin ko po na ako ay hindi karapat-dapat, wala akong kakayahan, pero dahil sa pangako mo na ibinigay mong Santong Espiritu na siyang magsasalita at magtuturo sa amin. Because the Holy Spirit is our great teacher of our God. I humbly bow down myself before your throne of Father. At mag-speak ka po, Panginoon. Ngayon pa lang,
Kung ang salita mo'y makakasugat, ikaw po ang magpahilom nito. At pinapagpasalamat namin na kapag kami nasusugatan sa pangitan ng mga salita, ibig sabihin po, Panginoon, nandun po ang iyong pagtutulong. Nihanda po namin, dinadalangin kong maihanda ng aking mga kapatid ang kanilang puso na maging mataba upang sa gano'n na bawat salitang papasok, Panginoon, ay tutubo, yayabong, Panginoon, may apply sa aming mga sarili. O Lord, divine protection ang hinihingi ko po at anuman pong assignment ng kaaway, mag-scroll sa social media, maghawak ng cellphone, ang antok, inaalis namin ito sa bulwagang ito. Wala kang puwang sa buhay ng aking mga kapatid. Itong lugar na ito ay lugar lang para sa mga kumikilala sa nag-iisa at tunay na Diyos. Father God, ang bulwagan o Diyos, bantayan po, hinihiling ko sa kanilang anak na sa Jesus na bantayan ang iyong mga pangyarihan na angel. Upang sa ganun, lahat ng gawa ng away hindi makapenetrate sa gawain ito. In the name of your Son, Jesus Christ, cover us with your most precious and holy blood. Amen. 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 So, dalangin ko na wala po munang mag-cellphone. Kung pwede po, silent mode natin kung may mga emergencies, so i-vibrate natin. And then, kung may call po, pwedeng pumunta doon sa CR kasi pag na-close po, mainit kasi sa labas. Hindi na po marinig. So, ang sermon po natin for today is, sabi dyan is, you are the salt of the earth, you are the light of the world, let your light shine before others. Ang tanong, kapag yung pag-ibig natin, na itinanggap natin ng una ang Panginoon, di ba masyado tayong active? Talagang, sabi nga di ba dumadating yung araw ng linggo, alam mo na yung isusuot mo, naririto ka pa lang sa church, naghahanda na yung kaisipan mo kung ano yung iyong isusuot, di po ba? Sino po yung ganon? Hallelujah. Yung nakakatuwa pagka ganon dahil alam mo, King of Kings and Lord of Lords ang pupuntahan. Hindi ang pupuntahan natin si Pastora, ay kailangan kong maging presentable sa harap ni Pastora. Kasi pag nakita niya akong presentable, baka ilalagay niya ako sa kitchen leader. Diba? May mga ganong puso, pero wala dito nun. Kasi pinalayas na natin yun sa ngalan ng Panginoon Jesus. Sabi po dyan ay, ang tanong dito is, kung ang asin ay hindi na maalat, ano ang gagawin mo? Diba pag nagluluto tayo, pag naglagay ka ng asin, yung iba joke kasi naglalagay pala ng asin, hindi naman dun inilalagay kaya walang lasa. Tapos dun pala nakalagay sa kutsara. Pag pinitikman, ano gang alat nga naman kasi nasa kutsara. Anong gagawin po natin? Hindi po ba hindi natin gagamitin? Itatabi natin. Itatabi natin yun. Yung asin nyo. Kasi wala nang silbi Ang biblical meaning po ng salt, babasa din po tayo sa Biblia ay, ito po ay ginagamit na preservasyon. Di po ba noong wala pa tayong fridge? Di po ba ginagamit natin ito na pangbabad sa karne? Naalaala ko noon, o istorya po ito, noon naalaala ko pag nagbabad ang lola ko ng karne, sa asin lang, at kahit ilagay mo diyan sa, may tawag kami, paminggalan ba yun, sa ganito, ng banggirahan ko, hindi lababo panggirahan. Hindi po yun nilalangaw. Hindi po yun inuubod. Yes, at hindi po nasisira. Yan po ang powerful ng asin. At kung babalikan natin ang Old Testament, ay iyon ang sinasabi na sa sinaunang panahon, ang asin ang pangunahing pang-preserba ng pagkain. Imagine, Old Testament pa lang, Exodus, Deuteronomy, ginagamit na po ang asin. Tungkulin ng ang asin ay simbolo ng pagpigil sa pagkabulok. Isang larawan ng tungkulin ng mga nanampalataya na maging hadlang sa moral na pagkasira ng lipunan. Matatagpuan natin dito yung sa Leviticus. Sabi niya, huwag ninyong aalisin ang asin ng tipan ng inyong Diyos sa inyong handog. Kasi yung pong asin kasi pag inilagay, pag nag-ano po kayo, nag-barbecue, nagsubla, ilagay po ninyo yung asin,
Di po ba pag ipinisip niyo yung asin, ang usok, yun ang gusto ng Lord yung humahalimuya. At saka yung asin po ang nagpipigil ng apoy para hindi masunog yung ating iniihaw. Magets lang po natin na, at doon sa bilang 18:19, sabi daw tinawag ng Diyos ang tipan bilang covenant of salt. Yung nababaling pangako. So, kung tayo nagbabasa, maaano po natin kung anong ibig sabihin ng asin. Ito ay nagpapadalisay, naglilinis. Ang daming sinabi dito na paglilinis at paghahanda para sa Ezekiel, sa ikalawang hari, Kolosas, kung saan-saan po. Kaya sabi dito, ang theme ko po is, when Christians lose their witness, returning to authentic Christ-likeness. Kapag daw nawala ng patotoong Kristiyano, yun, ay kailangan tayong manumbalik sa tunay ng wangis ni Kristo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, yun po, you are the salt. Binasa ko po kanina. Ganyan din ang nangyayari, sabi dito, hindi na siya mapapakinabangan, yung asin daw hindi na mapapakinabangan, hindi na siya tumutupad sa purpose niya, wala na siyang silbi. Kaya hindi na, di ba sabi doon sa binasa, tinatapak-tapakan na lang. Ganyan din ang nangyayari kapag ang mga Kristiyano umanampalataya ay nawawala na sa tunay na lasa ng pagiging tulad ni Kristo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil nakakalimutan nila ang kanilang identity at calling. Alam niyo po ba na sa buhay natin, mananampalataya, may mga stage po yan. May time na magpasalamat tayo na tayo'y narito pa. Kasi ang mahirap po pag ayaw mo na mag-church. Kasi bakit? Iba ng salt yung tinitingnan mo. Kasi yung salt na hinahanap mo sa kaharap mo ay wala na pala sa'yo. Pero biniblame mo sa iba. Yung ilaw na hinahanap mo sa'yo, hinahanap mo sa iba, yung pala mas nauna pang nawala sa'yo. Amen? Amen. Paano kaya yun? Nakakatagos ba? Nakakasugat pa yung salita ng Panginoon? May inire-reveal ba ang Panginoon? Kasi kung wala na yon, wala na yung power na yon, wala ka nang pakialam. Masaktan mo man ang damdamin ni Pastora, wala ka nang pakialam. Kasi wala na sa iyo yung soul, wala na sa iyo yung life. Wala na sa akin. Nakakalungkot din po ba? Kaya nga sabi ko, yung text natin, alam na po ninyo, yung ating team, alam na din po ninyo. At meron po tayong main points dito. Ito po ay 1, 2, 3, hanggang 4 po. Okay. Unang puntos, misplaced identity. Kung bakit nawawala yung asin. Mali daw yung pagkakakilanlan sa atin. Supporting verse natin, Galatians 5:7. Sino po ang, baka naman dito sa panahong ito ay matututo tayong magbasa. Kasi yung during the weekdays, ay baka hindi natin nabubuksan ang ating mahal na Biblia. So, Galatians 5:7, kung sino po ang unang nakakita ay pakibasa. Maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hallelujah. Sabi niyo, sa ano po ito, sa ano naman po babasahin ko sa King James, New King James Version, kasi pag yung all po na King James Version, napakahirap unawain. Sabi niya, you run well, who hindered you from obeying the truth. Sabi dito, magsitakbo kayong mabuti nang una. Sino ang gumagambala sa inyo upang kayo'y huwag magsisunod sa katotohanan? Ano ba yung humahadlang sa atin? Ano ba yung gumagambala sa atin para makausad tayo? Maraming Kristiyano ang nagiging malala, nagiging worse. Hindi dahil hindi sila naniniwala kay Jesus, kundi dahil mas malakas ang identity nila mula kaysa identity nila kay Kristo. Yung identity kasi natin tinatawag,
yung kung ano tayo ngayon, sa sitwasyon natin ngayon. Sino ba tayo sa harapan ng nakararami at sino tayo sa harapan ng Panginoon. Ngayon, kung ang identity natin ay identity ni Jesus Christ, punong-puno tayo ng joy, ng love, ng peace, di po ba? Amen. Pero hindi ko naman po sinabi at hindi ko sinusumbat sa bawat isa na wala kayong joy, wala kayong peace. Kasi hindi matatagpuan sa isang tao yung lahat ng iyon. Lagi ko yung binabahagi. Unless na lang na totally we surrender sa ating Panginoon, matatamo natin po yung lahat na yun. Amen po ba? Amen. So, mas inuuna, sabi dito, mas inuuna ang image kaysa integrity. Ay, ayaw kong masira kay ano. Ganun ba? Ayaw kong masira kay Teacher Ned kasi magaling siyang guro. Gusto ko magaling ako sa kanyang harapan. Yun yung identity natin. Ano bang isa pa? Na hindi po kiniklaim ang identity ni Jesus Christ sa ito yung sinasabi ko na misplaced identity. Yung mali ang pagkakakilanlan. Sabi din, mas mahalaga ang opinion ng tao kaysa pagsunod sa Diyos. Amen po ba tayo dyan? Amen. Minsan, mas gusto pa natin yung opinion ng iba kaysa salita ng Panginoon. Ayaw mong pangatwiranan yung salita ng Panginoon. Gusto mo yung katwiran ng tao. Mali po yun, mga kapatid. Mas pinakikinggan ang emosyon kaysa Holy Spirit. Nasaktan ako eh. Bakit ba? Hindi naman kayong nasaktan. Ako ang nasaktan. O, di ba? Emosyon. Yung claiming. Wala na. Kumbaga sa nag-segue na. So, biblical story. Siguro alam po natin ito. Lagi tayong may biblical story para hindi po tayo nalayo sa Biblia. Alam niyo po ang story ni Peter, di ba? How many times na dininay niya ang Panginoong Jesus? 3 times, di po ba? Amen. Nakasagot yung ating bagong kapatid. Sabi doon, kung basahin po ninyo yung Luke, kayo na lang pong magbasa, 22:54-62. Sabi dito, si Peter ay naging bold. Katulad ng kinawit natin kanina, be bold, be strong. Naging matapang siya. Ay naging worst version of himself. Nang siya ay natakot at nag-deny kay Jesus, 3 beses niyang sinabi, hindi ko siya nakikilala. Tayo kayo, pag may kapatid kaya tayo dito sa church na may ginagawang mali sa harapan ng Panginoon at may nagtanong sa atin, kilala mo ba si Sis Mila? Oo. Ay, yun nabalitaan namin na nagdi-disco. Kunwari lang Miles anong sasabihin nyo? Ayoko Ay, na. hindi. May ganito. Ay! Hindi naman dyan masyadong nag-charge. Ganun na agad, di ba? Hinusga na ganito yon. Dapat tayo ay hindi ganun. Kasi baka mamaya yung panguhusga natin sa kanya, mas masahaw pa pala tayo. Paano natin ipagtanggol? Paano masasabi natin yung identity natin, di po ba? Anong nangyari kay Peter? Na-misplace yung kanyang identity. Mas inuna niya ang safety kaysa loyalty. Di ba ganun naman tayo? Siyempre, kung sa kaligtasan na dalawa kayong nakaharap, siya ang may kasalanan. Wala akong kasalanan. Diyan ba isisave mo muna yung sarili mo bago yung iba? Maraming ganyan po, Kristiyano. Sisiraan muna ng sisiraan ng kapatid. And in the end, ikaw pala yung nabubulit na, ang sira na. Hindi mo alam yun kasi ang pagganti ng Panginoon, palihim lang. Hindi bulgaran. Kapag sobra na. So, ito pa po. Pero pansinin. Ganito ha. Yung mata natin, huwag laging nakatuon sa mali ng iba. Kasi baka mamaya ay pag kinalkal yung kamalian mo, mapahiya ka. Mapahiya tayo. Sabi ng Panginoon, ang lakas ng loob mong magsabi na siya ay nangangalunya, ay ikaw pala ay ganun din. Nasaan doon yung di ba mga kapatid? Lahat ng ating sinasabi, tatandaan natin, nakasulat dyan. At pagharap natin sa harapan ng Panginoon, ang iba may mga pilosopo sabi ng iba,
Sabi ng iba, bakit mo nasabi na gano'n ang sasabihin sa pagharap natin sa Panginoon? Sabi sa Bible, pagsusulit natin ang lahat ng ating ginagawa, mabuti man ito at masama. Amen? Diba? So, kung malinis ang konsyensya natin, huwag na lang tayo magsalita. Humingi na lang tayo, Lord, tulungan mo ako na matain ko ang aking labi para hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Kasi ganitong nangyayari eh. Ayaw mong masaktan, pero gusto mong manakit. Yan yung ugali kahit mga mananampalataya na. Kahit ako minsan nangyayari yung inaamin ko. Hindi ako perfecto, kaya huwag niyo akong tingnan na parang ang inuguhit ninyo sa akin na akala mo naman siya ay holy na holy na. Hindi po, nagkakamali po ako. Kasi we are living in a simple ground, in a simple nature, pinamumuhay tayo. So, nang tumingin siya kay Jesus, sabi niya, si Peter umiyak ng bitterly. Talagang tumakbo po siya. Bumalik at dito bumalik yung kanyang identity. Bumalik din yung kanyang calling. Bumalik ang kanyang puso. Kasi nagsisi siya. Yun po ang kagandahan kapag tayo ay nagsisisi. Pero kapag hindi tayo nagsisisi, ito lang yung nagsisisi pero hindi ito nagsisisi, wala rin po yun. So, kung gusto po natin mabalik yung identity natin, gawin po natin yung ginawa ni Peter na umaguluhol siya, umiyak siya na bakit niya nagawa yun sa hari ng mga hari. Ang lesson po na makukuha natin dito, ang Kristiyano ay nagiging malala kapag naliligaw ang identity, pero laging may grace kapag bumabalik. Yun po ang biyaya ng Panginoon kapag tayo bumabalik. Pangalawa, compromise character. Yung lagi pong nalalagay sa kompromiso ang pagkatao. So, ang ating supporting verse po ay Romans 12:2. Sino po ang magbabasa? Romans 12:2. Yes, 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo nito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayon. Magagawa ninyo kung ano ang mabuti, malugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Sa King James po, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So kapag ang Panginoon po ang pinakikilos natin sa buhay natin at hindi ang sinuman, no one can manipulating us. Kasi yung spirit po ni Jezebel ay hanggang ngayon ay naririto po sa sangkatao. Alam niyo po ba ang katangian ni Jezebel? Siya po ay maraming ipinapatay na propeta. Literal na pinapatay talaga kasi ayaw niyang mag-spread ang word of God. Sa panahon ngayon ng Jezebel, papatayin niya ang patotoo. Sisiraan ka sa iba. Yan ang spirit at huwag po tayong magpagamit ng gano'n. Hindi po tayo si Jezebel. Amen po ba? So, kapag ang Kristiyano ay nag-a-adjust sa mundo, unti-unti siyang nagiging worldly. Ano yung pagiging worldly natin? Gossip becomes normal. Yung daw pong chismis ay normal na lang. Yung mga issue. Pride becomes acceptable. Yung pagiging mapagmataas ay katanggap-tanggap na. At unforgiveness becomes justified. Ang hindi pagpapatawad ay nagiging makatwiran na para sa kanya. Yung lagi niya sinasabi na, ay, this is not the right time para siya ipatawarin ko sa bukas na lang. Eh yun, hindi natin alam. Who can predict anong mangyayari sa araw ng bukas kung mamaya. Diba sabi, hangal! Sakit nung sabihin ng Panginoon. Ano sabi niya? Hangal, sabi niya doon. Paano mo masasabi kung ano yung mangyayari sa iyo?
mamaya, bukas, at sa mga panahon darating. Hidden sin becomes tolerated. Ang natatagong kasalanan ay nagiging katanggap-tanggap. Amen po ba? Okay na kasi nagtampisaw na tayo doon eh. Pero laging andyan ang grace ng Panginoon. As long as na lagi tayo nagkakaroon na, Lord, tulungan mo ako kasi gusto kong maging asin. Gusto kong muling bumalik yung aking anat, yung lasa ba ng isang panglilingkod. Gusto kong bumalik muli yung ilaw na nasa akin. Di ba? Natatandaan ninyo sa yung mga disciple nang bumaba yung Holy Spirit. Ewan ko kung napanood ninyo yun yung sa reels na kitang-kita mo nang bumaba yung bilang apoy sa ulo. Ibalik natin yun. Kasi minsan naandap-andap na ang ating ilaw, hindi pa natin ang mamalayan. Kasi according yan sa sitwasyon ng puso at ating kaisipan. If it's contaminated na, ipapure natin po sa pamagitan ng banal dugo ng Panginoong Jesus. Biblical story tayo, Samson. Alam niyo na naman ito. Hindi po ako yun ako po si Delilah. Kung mababasa natin ang Samson's compromise sa Judge 16, si Samson ay chosen. 16, ayun po sa Judge, sa hukom. Kung basahin po ninyo yung buong yun, istorya ni Samson, siya ay anointed, siya po ay powerful, pero dahil sa small compromises, maliit lang na pakikipag-compromise, unti-unti siya humina, hindi siya bumagsak agad-agad. Ang nangyayari po kasi, hindi po natin namamalayan na nagiging pagpapala pa ba siya sa akin kung may kaibigan tayo. Kasi sabi doon sa Corinto na bad company corrupts character, good character, di po ba? Sabi nga, tell me who your friends and I will tell you who you are. Ngayon, kung ang ugali ng iyong kaibigan, parang ugali ni Brother Albert A. Mangimino, at lagi siya akong isinasama, sabi niya, Brother Albert, hindi, ngayon lang naman, konti lang naman. O di, siyempre, dahil kahiyaan at kaibigan nga. Ay sige, hanggang sa sumunod na naman, ito dalawa lang naman. O dalawa lang na chat daw. Noong pangatlong pagsasama, pangatlo na, hanggang sa dumami, naging maglalasig na. 10 lang yun na, di ko sinabi si Brother Albert ay maglalasig. O, yun po ang masama nakakahawa. Kung halimbawa, si Sis Juby madaldal, si Sis Juby, halimbawa lang anak ha. Lagi akong sumasama sa kanya, kukwento siya ng kwento. Kaya alam mo si Lila kain siya ng kain ng chewing-gum. Ganun. Di ako siya, ganyan. Alam mo, nung magtagal-tagal na, ay oo nga si Mili nga, kain ng chewing-gum. Dahil nahawahan na. Ay sana ang ihawa naman natin ay magandang espiritu. Bila kaya mo ikaw, example, ay I love you. Maganda yun, huwag na mag-speak. So, ganun po yung ibig kong sabihin. Kapag tayo ay nananahimik tayo kasi may inaayos ang Panginoon sa buhay natin. So, kapag tayo ay nag-retaliate, yung parang gusto mo nang sugurin si Delilah sa unahan, mamaya mag-usap tayo, parang akong pinatatamaan mo. Pero doon po, sabi, ang salita ng Panginoon ay matalas na magkabilay-talim. Amen. Kasi nga, hindi nga sinabi doon bakit sinama ang kaluluwa. Ibig sabihin, mamamatay ang kaluluwa natin. Pag namatay ang kaluluwa natin, ibig sabihin, wala tayong kaligtasan. Balik natin yung asin. Sabi dito, dahil sa small compromise, unti-unti siyang humina, hindi siya bumagsak agad-agad. Ang pagbagsak po ng mga mananampalataya ay hindi isa agad gano'n. Unti-unti. Malaman mo na lang, ayaw mo na mag-church, ayaw mo nang pumunta, gusto mo nang lumipat sa ibang church. Ano pa? Ayaw mo nang makakarinig na parang ikaw na lang yung matuwid. Parang ganun po ang nangyayari. Yung, kala mo sila lang mga balang, sila lang may alam ng Biblia. Yon, hindi dapat ganun. Hindi po tayo dapat ganun. Kasi kapag ganun, magtanong po tayo sa Lord, Lord, bakit ako'y ganito ang espiritong sumasakin? Sabi dito, nagsimula ito sa wrong relationship.
yung maling pakikipagrelasyon kasi nakipagrelasyon siya sa sa Palestinian, which is ayaw ng Panginoon na makipagrelasyon tayo sa hindi natin kamananampalataya. Ganun po yun. Kasi aakayin ka talaga sa iba. Wrong priorities. Yung mga prioridad natin. Wrong boundaries. Minsan lumalagpas na. Lumalagpas na tayo. Wala na doon sa talagang tama. Hanggang sinabi ni Delilah, wow, ako na po yun. Na the Palestine are upon you, sabi. At ang nakakalungkot, he did not know that the word had left him. Hindi niya alam na yun na pala ang umpisa. At doon ko bumagsak si Samson. Di po ba? Pero nag-sacrifice siya, sinacrifice niya ang sarili niya. Kung tutusin, dapat hindi mangyari yun, ano? Lesson! Ang Kristiyano ay nagiging worst, hindi dahil big sin, yung malaki ang kasalanan, kundi dahil small compromise na hindi agad pinapanalangin. Tatandaan po natin na maliit na kasalanan, malaking kasalanan, isa lang po yan, kasalanan po yan. Yung kumuha ka ng 10 cents, kumuha ka ng 20 peso, 20 euro, parehas lang pong kasalanan yun nang pumi tayo doon. So, illustration, tubig na may konting dumi. Hindi mo iinumin, hindi mo sasabihin, kunti lang naman eh. Kasi konting compromise destroys purity. Diba? Kasi titikman ko lang kasi ano naman, ganito. Kaya pag kinain na po natin yung bait, yung pain, sorry po, ang hirap po makawala. Hindi nagiging worse ang Kristiyano. Supporting verse muna po, number 3 na po tayo. Natalasan na po natin. Neglected spiritual discipline. Napapabayaan na yung pagdisiplina sa spiritual na buhay. Supporting verse natin is John 15:5. Sabi po doon, apart from me, you can do nothing. Hindi nagiging worse ang Kristiyano overnight. Nagsisimula ito sa neglect. Neglect. Ano po yung mga nane-neglect natin, mga kapatid? Panalangin. Once nag-miss po tayo ng isang panalangin, tatama rin na tayo, hindi na maulit. John 15:5. Pangalawa, yung word, yung salita ng Panginoon. Pangatlo, yung pakikipag-fellowship. Kasi kinuman din po nasa Hebreo 10:25, if I'm not mistaken, di ba sabi doon, at huwag nating kaliligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Kasi nakakaragdag po ng init ng paglilingkod ang makisama sa mga kapatiran. Sige nga, kung si Brother Albert A. continuous na nasa MacDo, hindi siya nag-church dito, palibasa yung puso niya, lagi niyang hinahanap na makapag-church kasi galing siya sa Pilipinas, na nag-church siya. O si, ano pangalan mo yun Ana. Katulad ni Ana, bagong dating lang. Pero dahil ang church niya ay King of Kings, hahanapin niya kung saan siya belong. Ang nangyayari sa mga mananampalataya, pagka mayroon ng ayaw na sa church, ay aalis na. Parang doon na nakatingin ang kanyang paningin. Ibig sabihin, yun ang pananampalataya niya. Yun ang standing ng pagkakilala niya sa Panginoon. Ibig sabihin, kasi nga minsan, di ba, ang ating enemy, sarili na natin. Hindi naman ang enemy ko si Mila Ako na. Dapat ko na lang i-blame ang sarili ko. Bakit hindi ko matanggap si Mila? Ako na may problema. Hindi si Mila, di ba? Si Mila ay galak na galak, mayaman na. Ako naman, galit na galit. Di ako may problema, di po ba? So kaya nga, repentance, yan ang isa pa. Hindi tayo marunong magsisi. Nakagawa na nga tayo ng kasalanan, pinipilit pa natin na, ay tama naman ako, ba't naman ako magsisisi? May mga taong ganyan. Kasalanan niya, dapat siya pinaka-the best po yung wala kang kasalanan pero ikaw naghihingi ng sorry. Kasi that is the sign of humility, humbleness. Amen po ba? Amen. Yes, kasi kung sinasabi mo na, sabi nga kahit na marami tayong alam sa Biblia, pero hindi naman makita sa atin ang kapakumbabaan, na parang ikaw na lang lagi.
Gawin mo ito. Kailangan ganito ang mangyari. Kailangan ganyan. Ay hindi, manipulating spirit yun. Yun ang espiritu ni Jezebel. So sabi po dito, biblical story tayo. So alam na naman po ninyo kung sino nagbasa ng pahayag sa Laodicean Church. Anong sabi doon sa Revelation chapter 3, 14 to 22? Basahin po ninyo yun. Sila po ay, ang Laodicea daw po ay hindi masama, hindi rin mabuti. Ibig sabihin, nasa sa gitna, maligamgam ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila nag-backslide, walang sign ng pagbabackslide. Hindi sila nag-rebel, ibig sabihin naging rebellious spirit. Nandun pa rin sila sa church. Nag-relax lang sila. At sabi ni Jesus, "You are neither hot nor cold, I will spit you out." Diba pag tayo uminom ng hindi tama sa ating tiyan, nasusuka tayo kasi hindi tinanggap nito. So ganun po ang mangyayari kung tayo ay hap lang sa harapan ng Panginoon. Lesson, ang Kristiyano ay nagiging worse kapag hindi na nadidisiplina ang spiritual. Nagiging lukewarm. Nalaman na hindi, unti-unti bang, parang halaman yan eh. Di ba yung halaman pag hindi mo diniligan, una-muna, kalamog rin na ganun siya, Tapos susunod, magiging parang nadadry na siya. And then later on, matutuyo. So, paano pa naman tayo kung wala tayong panalangin, wala tayong pagbabasa, wala tayong fellowship, wala tayong repentance, saan tayo pupulutin? Ay, didiyan na lang tayo sa labas. Walang saysay lang ang ating pagsampa sa Panginoon kung ganun din lang. Tuyo tayo. Yes. Wala tayong magagawa, di ba? Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. Amen po ba? Amen. So, nagiging lukewarm tayo unti-unti. Ano ba ang sign ng lukewarm? Tamad ka na mag-church. Ayaw mo nang mag-join sa Bible study. Pero gustong-gusto mong magka-ministry. Gustong-gusto mong maging leader. Pero ayaw mo umattend ng BS. Na-assign ka na leader, pero wala ka sa mga gawain online. Ano ka naman, given naman anak kasi yung internet mo naman, sinabi mo naman. Alam naman yun ng Diyos, mga kapatid, kung sino ang tama ang puso sa harapan ng Panginoon. I'm sorry kasi ito'y aral. Hindi para ipahiya ang bawat isa. At hindi para natin sukatin ang kakayahan ng bawat isa. Ito'y para sa atin. Hindi lang ito para kay Mila, kay Ana, kay Mau, kay Pastora, sa ating lahat. Walang exemption dito. Lahat tayo ay haharap sa pagsusulit ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, si teacher, hindi naman niya na-attend, bakit yan ay leader? Hindi ganon. Ito isang pagpapalaala na kung gusto nating lumago, gusto nating bumalik yung asin at ating liwanag, bumalik tayo sa unang pag-ibig natin. Kaya nga lagi sinasabi ni Haring David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Diba? Yung, sinabi pa niya doon yung joy of salvation. Yung unang pag-ibig niya hinihingi niya. Kasi nga, nagkasala siya eh. Sana ganun din tayo na kapag nagkakasala tayo, pinipilit nating bumangon at tumarap sa Panginoon. Pinapatay niya nga niya, di ba? Yung asawa ni Bathsheba, pinapatay niya yon para lang maging asawa niya. Pinatay niya yon sa yung physical. Pero pinatawad siya ng Panginoon. Di ba pinatawad siya ng Panginoon? So tayo pa naman. Hindi pa naman tayo pumutol ng ulo ng kapwa natin Kristiyano, pero iwasan po natin mag-curse sa ating mga kapatid. Kasi time will come, babalik po yung ginasabi natin. Amen, hallelujah. So biblical story, tapos na po pala tayo sa biblical story. Iluluwa tayo ng Panginoon. So, kailangan nating madisiplin. Idisiplina natin. Kasi ganito,
Kahit po sino pa ang ilagay dito ng Panginoon, kahit pa po papuntahin natin dito si Don Moen, kahit papuntahin natin si Steve Cuban para mag-preach, si Paul Baloch, yung mga sikat na preacher, kahit sino pa, kung hindi tayo magdidesisyon, magpapasya na gawin natin ang tama sa harapan ng Panginoon, useless po ang mga sikat na preacher. Tayo ang magdisiplina sa sarili natin. Huwag nating disiplinahin yung iba. Minsan ganun eh. Gusto mo disiplinahin si Brother Albert kasi nakikita mo na siya'y mayabang. Eh, bago naman natin siya i-disiplinay. Teka muna Lord, ako muna mag-disiplina sa sarili ko kasi baka mamaya mas mayabang pala ako sa kanya. Tingnan ba? Kanin yun. So, kailangan lagi tayong may pag-amin sa harapan ng Panginoon. So, number 4, forgotten mission. Sabi dito, yung vision natin ay nalilimutan na natin sa harapan ng Panginoon. Supporting verse, Mateo 5:16. Pakibasa po. Yan po yung kasama natin sa ating binasa. Yes, 5:16. Pakibasa po. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagan ang iyong ilaw sa paliwanagin ang iyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at parayan ang iyong Ama na nasa langit. Amen. So, ang ilaw po ay yung presensya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang tinatawag na ilaw. Kaya nga po sabi doon sa 1 John 1:5, God is light. In Him there is no darkness at all. Eh kung ang pinipili natin mamuhay tayo sa dilim, it's our choice. Ano yung namumuhay tayo sa dilim? Hindi po literal na dilim na lagi pinatay mong ilaw at lagi kang nasa sa loob. Oh, yung kasalanan natin na nagpapakulong tayo. Yung ayaw mong ma-pray, yung pero gusto mong ikaw lang magkukorek. Yun po yung mga dilim. Ang daming mga dilim. Sabi, hilingin natin sa Lord, Lord, paunawa mo sa akin, saan bang dilim ako naroon sa panahon na yun? Gusto kong magliwanag ang muli sa akin. Amen? So, ang ilaw ay simbolo ng katotohanan na nagtataboy sa kasinungalingan. Kaya nga, sabi ng awit 119, verse 105, kanta ito ay, Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Diba? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang kanyang salita ang ating magiging tanglaw. At yung liwanag niya ang magtutuwid ng ating daraanan. Amen po ba? Kaya nga sabi po dito, kapag nalimutan na ang misyon, nagiging una, nagiging self-centered tayo. Makasarili. Pangalawa, easily to offend. Madali tayong masaktan. Balat sibuyas, matampuhin. Kasi kung tayo ay lumalalim, nawawala na yun. Nagiging immune ka na ba? Ano naman kung ano pagsasabihin niya, basta ang malaga, ang Diyos ay hindi niya humusgahan kung ano ako ngayon. Amen. Ang Diyos lang ang may karapatang humusga sa akin. Hindi ang sino man. Ganun ang sabihin natin. Pero kung sabihin na huwag mong humusgahan na, ang Diyos lang, hindi ganun. Inaray ko na. Alam ko naman ang katatayuan ko sa harapan ng Panginoon. That is a humble heart. Amen po ba? Alam ko po na marami pa dito ang nag-iisip na paano kaya ang gagawin ko sa mga sitwasyon na gano'n? Paano ko kaya masusundan yung mga aral-aral na linggo-linggong inaaral? Paano kaya? Mag-umpisa po tayo sa pananalangin pagbabasa. Kasi yan po ang magpapaliwanag sa atin kung ano ang sitwasyon ng puso at kaisipan natin sa mga oras na. Pangatlo, competitive. Mahilig makipagkompetensya. Diba? Ang sakit noon. Kasi gusto mong mawin ang puso ni Juby. Dahil nawin ko ang puso ni Juby, so may nagagayat. Kailangan ko win ang puso ni Juby. Yung mahilig makipagkompetensya. Yung pagkawin ko sa puso ni Juby, dahil nakitaan niya na ako'y naging mabuti sa kanya. Kaya ako siya nawin. Pero sabi nga, kung ang ating pag-win sa isang tao is
wrong intention, hindi po mangyayari. Amen po ba? Amen. Hindi mangyayari. Ang mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Amen. Nilagay si Jubilee sa the Church ng Agape Shalom Fellowship para marami siyang matutunan. Mas lalo siyang lumaki. Amen. Diba? Nakakatuwa po, kasama na po namin yan sa Albums ko. Baka kasama na po namin siya sa Solid Group. Nag-attend na po siya noong Friday. So, di ba dumadami? Nakakatuwa. Maaaring ang mga gagamitin niyo yung mga nahuli. Yan po ang sinabi ng Biblia. Maraming tinawag, ngunit kakaunti mga pili, at maraming mauuna na mahuhuli. Amen. So, mithiin natin na huwag tayong mahuli. Lagi tayong mahuli. Judgmental. Yan, ako po, ito na naman. Mapanghusga. Lagi na lang natin hinusgahan si Mila. Si Mila na naman. Favorite ko si Mila talaga kasi yan ay kahit ginaganyan ko ay nakikinig. Sabi dito, mamuhay kayo bilang anak ng mga ilaw. Ephesians 5:8 po yun. Ang kahulugan ay ang ilaw ay pamumuhay na may kabanalan, katwiran at pagsunod. Sabi dito, sa John 8:12, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. So, kung tayo ay judgmental at mapanghusga, paano matutupad yung ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw ng buhay? Di madilim nga, di ba? You are living in a darkness area. Divisive. Nagko-causing daw ng division. Naku, natatandaan niyo po ba yung sinabi ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat? Nalulungkot siya kasi doon sa iglesia na nabalitaan niya na nagkakaroon ng pagkabaha-baha. Nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Meron pang nasabi doon na kay Apollos ako, kay Apostle Pablo ako. Yung po yung sa nasa leadership. Meron namang sila-silang nag-uusap, pinag-uusapan nila itong ganito, yung ganon. Yun po ang nagkukos ng division na hindi natin namamalayan. Yung pinangangatwiranan na natin, yung pagkakaroon ng division. Kasi sabi doon, talaga naman po sa iglesia ay pipiliin dito ang tupa at saka ang kambing at paghihiwalin siya. Naalaala ko ang sinabi ni hindi ako nagkakamali, si Sister Jocelyn yung mag-asawa na naginip sila nung pa naman yun, nung madami pa tayo, sabi niya. Napanaginipan daw niya na mix dito, mix. Talaga naman kung ganun, walang iglesia nagsabi na 100% yung lahat ay tupa. Kasi kambing tayo kapag hindi pa tayo talaga totally sumusunod sa harapan. Kasi ang kambing hindi sumusunod sa tinig ng kanyang nagpapastol. Matigas ang ulo talaga ng kambing kasi nagkakambing na po ako. Oo. Di talaga yan nakikinig. Pero yung tupa, alam niya tinig ng kanyang Panginoon. Di ba pag nag-whistle, tatakbo na po yan. So ganun din po sa church. Kapag tayo ay nagkakanya-kanya, hindi tayo ng tawad sa Panginoon. Huwag tayong maging cause ng pagkababago ng isang church. Malaki ang pananagutan natin. Malaki. Hindi po kasinungalingan, pero ito po yung totoo. Maaaring hindi pa ngayon ang pagbabayad, pero later on, andun po yung pagbabayad natin sa biglang kakaluin ka na lang, bigla kang parang ayan sakit ng mapalo. Tapos magkakasakit ka na hindi mo namamalayan, sakit na hindi na kayang i-cure. Ano po? Di ba nakakatakot yun? Kasi yung ng Panginoon yun. So, ito po yung biblical story tayo. Alam na naman po ninyo ito, si Jonas. Yung lost mission niya. So, panasahin na lang po natin yung Jonah 1:4. Sabi dito, si Jonah ay propeta, pero nagiging worst version of himself dahil nakalimutan niya ang kanyang mission. Ano yung mission? Nag-run away. Takbo siya ng takbo. Parang ako, halimbawa, yes, day ako ng music,
pero hindi ako nagiging active ng music. Gusto ko doon ako sa kusina. Ninineglect ko yung mission na ipinagkalob sa akin ng Panginoon. Kung si Teacher Let ay secretary, hindi niya ginagampanan ng kanyang pagiging secretary, nagraran siya sa kanyang mission. So, ano pa po? Nagre-rebel. May rebellious spirit na. Inaaway mo na yung iyong mga kapatid. Kahit ang pastora, di mo na pinakikinggan. Nagalit pa sa mercy ng Diyos. Naku po, nagalit pa daw sa biyaya at awa ng Panginoon. Pero sabi dito, kahit ganon na ginamit pa rin siya ng Panginoon. Di po ba ginamit pa rin siya? Ang sama kaya ng puso niya. Alam niyo ba na gusto niya talagang patayin ng Panginoon? Wala siyang mercy. Yung mga taga-Nineve. Bakit niyo pinagbibigyan siya ganyan? Meron ba ditong ganon? Na ipinapanalangin mapahamak ang kanyang kapatid? Wala po. Oh, amen. Wala kasi pinanalangin natin yan. Hindi dapat tayo ganon. Imagine siya pa ang nagmamaktol sa harapan ng Panginoon na parang bang ganito sinusumpatan ng Panginoon na kaya mo naman gawin ang lahat ba't hindi mo pa sila patayin para mawala na yung masasama sa mundo? Yun, marami tayong ganon. Pero hindi po dapat tayo ganon. Sabi dito ay isang sundalo na nasa labanan pero nakalimutan kung bakit siya nandoon. Delikado. Hindi lang sa sarili niya kundi sa buong team. Diba? Kung leader ka ng media, nakutan mo yung media, leader ka ng media. Pero pag pinabayaan yun, maliligaw talaga, delikado talaga ang patutunguhan. Ang Kristiyano ay nagiging worst kapag nakakalimutan ng misyon pero hindi sumusuko ang Panginoong Diyos sa atin. So, life application dito, return to your identity. Ibalik natin yung ating identity. Bumalik ka sa iyong pagkakakilanlan. Example, di ba, sabi nung iba na tulad bago ka na, yung anong tawag dito? May mga sitwasyon kasi sa atin na wala na yung first love natin sa Panginoon. Kaya nawawala na rin yung ating identity. So, ibalik po natin yung mga kapatid. Kilalanin ulit kung sino ka kay Kristo, hindi ka pang mundo, hindi po tayo pang worldly. You are salt and light. Nawawala ang liwanag at alat natin. So, ibalik natin. Kapag nawawala na, alam natin na wala na tayong focus. Wala na tayong ang may alam lang naman po ng sitwasyon ng bawat isa ay ang Panginoon. Kung tayo pa talaga ay nakikipagniig o hindi. Pangalawa, rebuild your character. Buuin muli ang iyong dating pagkatao. I-ask natin ng Holy Spirit to expose, compromise areas ng buhay natin. Alin bang bahagi sa ating pagkatao ang na-expose doon sa mga pakikipagkompromiso. Ano ba yung kompromiso na hindi mo namamalayan na kung kompromiso ka na? Yung oo ka ng oo doon sa tao, ay pagka nagkagit-git at nagkaharapan na ay ikay tatanggi. Kailangan hindi gano'n. Kung ayaw nating maipit sa kompromiso, iwasan natin ang makipag-compromise. Pangatlo, restore your discipline. Ibalik ang iyong pagpipigil sa sarili. Yun, kailangan po yung bunga ng banal na espiritu. Matulad po natin yan sa Galatians. 10 minutes, ibalik natin yung prayer. Baka nga hindi kaya 10 minutes. 2 minutes nga siguro, hindi pa kaya. 3 minutes. Paano pa nakaabot ng 10? Baka 1 minute salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat sa magandang umaga. Wala pang 1 minute yun. Thank you Lord. Amen. Diba? Hindi man laang naitaas ang pangalan ng kadakilaan ng ating Diyos. Pangalawa, doon sa Restore Your Discipline is isang chapter ng Bible reading sa umaga. Isang act of kindness daily. Ano ba yung mga kindness? Kahit sa mga amo natin, mapagtimpla natin siya ng tea, batiin natin yung good morning, kind of kindness yan Hello sir, how are you? Anong amo ko, lagi akong naunahan yan how's your sleep last night? Ano agad sila So, huwag nating anuhin ang araw hindi tayo makagawa ng mabuti. Pang-apat, refocus on your mission. Ituong muli ang iyong pansin sa iyong mission. Your life is not about you, it's about Christ shining through you. So, pagliwanagin natin si Kristo sa ating buhay.
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at babasahin ko po yung 2 Corinthians 13:5. Isulat po muna ninyo bago na po makalimutan. 2 Corinthians. 2 Corinthians 13:5. Sabi po dito, sige po, tayo po tayo lahat. Hallelujah. Ano po yung ating apat na puntos, mga kapatid? Misplaced identity. Yes. Character. Amen. Neglected spiritual stability. Hallelujah. Forgot Forgotten. Amen. So, sabi po dito sa 2 Corinthians, ito po yung verse conclusion natin ngayong umaga. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Tagalog po, ito'y New King James Version po. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talagang may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mamamayan. So, let us examine ourselves. Sabi nga dito ay hindi tayo tinawag para maging worse, malala. Tinawag tayo para maging witness. At kapag bumalik tayo sa identity, character, discipline at mission, magiging malinaw po ulit ang liwanag ni Kristo sa buhay natin. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang ating Diyos. Ay, po'y manalangin. Oo, Ama namin Diyos. Labanan. Let your shine upon us, Lord. Maging asin kami muli at maging ilaw, Panginoon, sa sandigan ito. Maging asin at ilaw kami ng aming mga katag-Yehova. Kadilag. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa mga oras na ito, Panginoon, na amin po namin, O Diyos, na hindi lang minsan kadalasan ay nawawala yung kalat na sumasa amin. Nawawala lang yung ilaw. At ang aming hiling ay muli, Panginoon, kami ay papag-alati mo. Magkaroon kami ng silbi, Panginoon. Magkaroon muli kami ng Diyos, Father God, sa iyong iglesia na itinayo ang Agape Shalom Fellowship. Magbunga lahat, Panginoon, ng aming pagpapagay. Na hindi lang kami taga-upo, kundi kami taga-sagawa, Panginoon, ng iyong mga itinuturo sa bawat isa sa amin. Na magrema, o aming Diyos na banal, ang aming inaral, Panginoon, sa umagang ito. Ang Mateo 5:13-16, Father. Lord, ang pagsilbi ng aming buhay para ng palataya kung hindi na nakikita sa aming Panginoon ang ilaw na nagmumula sa iyo, Father. Muli, mag-shine, Panginoon, ang bawat isa. Muli, mabalik, Panginoon, ang bilang apoy na unti-unti ng aanggap-anggap, Panginoon, sa ulo na ng bawat isa. Muli, matutunan namin, Panginoon, ang mag-focus kami, humingi kami ng tawad, mawala yung ang rebellious spirit sa amin, O Father God. Hindi namin takbuhan ang ministeryo, Father God, na pinagkatiwala ko sa amin. Hindi kami maging judgmental, competitive, divisive. Hindi kami magkaroon ng self-centered, easily to offend. And Father God, ma-restore ang aming prayer, ma-restore ang pagbabasa namin ng salita. Magkaroon kami ng fellowshipping to each other na muling bumalik ang pagmamahal sa isa't isa. Ikaw lang ang pwedeng mag-restore nito, Panginoon. Yung trust sa bawat isa, O Father God, ikaw lang ang bubuo nito. At higit sa lahat, Panginoon, matuto kami, Panginoon, magpatawad sa mga taong patuloy na nasasaktan kami. At patuloy na kami rin naman ay matuto sa mga nangyayari sa buhay namin. And Lord, sa umaga pong ito, sa hapon ito, tanghali ito, Panginoon,
ang iyong biyaya, Panginoon, ng kaunawaan at kaalaman ay manatili sa puso at isipan ng bawat isang natin, Panginoon. Hindi lang narinig ang inaral namin sa Book of Matthew, kundi ito'y may isa pang buhay namin, Panginoon. Na hindi lang dito natatapos, Panginoon, ang ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin. Gagampanan namin, Panginoon, ang aming mission, ang aming calling, Panginoon, kung saan kami magpa-function, Father God, doon mo kami gamitin. At sa lahat po na natin, Panginoon, bless mo sila, Panginoon, ibigay mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, sampu ng kanilang sambahayan, Panginoon, pagkaroon ng kaligtasang libre mong ibinibigay, O Father. Father side and Mother side, O Lord. At anuman, Panginoon, ang kasakitan na nanalaytay, na namana sa mga ninuno, ina-uproot namin ito, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Binubunot namin ito, Panginoon, at itinataboy sa impyerno kanyang pinagbalik, kanyang pinagbulan at kailanman ay hindi na siya babalik. Lord, isenyohan niyo po ang bawat isa sa amin ng iyong makapangyarihan at banal na dugo upang sa ganoon, sa bawat linggo na kami nag-aaralan, kahit isang verse, Panginoon, mayroong kaming matutunan sa aming isipan sa ulo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, for guiding me, Lord. Pag-teach me how to be humble sa harapan mo, Panginoon, at malaya ko pong na i-execute, Panginoon, ang salitang dapat ay maipahayag sa araw na ito. Maraming pong salamat at maingat po namin ibinibigay sa iyo ang papuri at parangal, pagdakila, pagsamba sa iyong kagandahan at kaligtasan. Sa pangalan po ng iyong anak na sa Iso Kristo at sa pakikiisa ng Santong Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you, Lord. Closing prayer, please. Ano po? Dalawa kami. Yosipin ako. Sige na, sige na. Tayo po tumayo at na-cross na po natin ang ating service. Yes, O Lord, salamat O Lord sa umagang ito, Lord, na sinamahan mo kami, O Lord, na sa aming service. Salamat O Lord sa buhay ng aming mami na siyang nag-deliver ng iyong